What's up mga Hoops? Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok. Mga teorya part 3. Buda walang tiwala kay Brunhilde. Brunhilde sunod-sunuran lang kay Odin. Odin kumikilos ng palihim. Ito ang mga pag-uusapan natin ngayon, mga kakops. Marami ang magtataas ng kilay sa usaping ito, ngunit ito ang nagaganap ngayon sa Record of Ragnarok. Ngayon, tayo ay maglalakbay sa Kabanata 77 kung saan makikita natin kung paano kinukulit ni Buda si Brunhilde tungkol sa kanyang dating nobyong si Siegfried na nakakulong ngayon sa Tartarus. Alam ni Buda na mayroon silang relasyon, ngunit sinagot lang siya ni Brunhilde na hindi niya ex-boyfriend ang Dragon Slayer. Nagulat si Buda sa sinabi ni Brunhilde, at dito ay dali-daling umalis ang Valkyrie nang walang anumang karagdagang sagot kay Buda, kaya't dito nagwakas ang Kabanata 77. Sa kabanatang ito, hinahanap ni Buda ang impormasyon tungkol sa pagkakakulong ng Dragon Slayer, upang malaman kung may alam si Brunhilde sa mga pangyayari. Ngunit ito ay naging nakakaintriga dahil hindi nagbibigay si Brunhilde ng anumang kasagutan sa mga tanong ni Buda, kaya't ito ay naging kaduda-duda. Maaring may sensitibong impormasyon na ibinahagi si Sakete Kintoki kay Buda na nagpapahiwatig na si Brunhilde ay sumusunod sa utos ni Odin. Alam ko na papailing ka na kung paano ako bumagsak sa ganyang konklusyon, hayaan mong ipagpatuloy ko ang kwento, kapops. Sa pagsisimula ng Record of Ragnarok, tumutol si Brunhilde sa pagwasak sa sangkatauhan, at dito nabuo ang Ragnarok. Isang pagkakataon na sasamantalahin ni Odin. Paano ko ito nasabi? Napansin mo ba na puro mga Greek gods pa lang ang namamatay at wala pa sa mga Norse gods? Medyo kaduda-duda ito, pero alam ko na kukulangan ka pa, kaya tayo ay pupunta sa Kabanata 30 kung saan pagkatapos ng laban nina Heracles at Jack, nagkaroon ng sagutan ang magkapatid na Valkyrie dahil sa pagkamatay ni Heracles. Dito, sinabi ni Brunhilde na kailangan nilang gawin ang kahit anumang paraan upang maligtas ang sangkatauhan. Uulitin ko ang sinabi ni Brunhilde, kailangan nating gawin ang kahit anumang paraan upang maligtas ang sangkatauhan. Sa panel na ito kitang-kita natin ang duguan niyang kamay, na nagpapahiwatig na kahit siya mismo ay hindi sang-ayon sa mga pangyayari, subalit wala na siyang magagawa. Makikita dito ang pag-usbong ng maraming mga tanong at ito ay nagpapahiwatig ng isang masalimuot na hinaharap para kay Brunhilde. Iniwan niya si Gol at nagtungo sa isang silid kung saan makikita ang hologram ni Lobo, Adam, at Heracles. Sa puntong ito, ibinunyag ni Brunhilde ang isang malaking lihim, sinabi niya ito habang tame-tame niyang inuukit sa isipan ng kanyang mga alaala kay Heracles. At nagwika ng, pagkatapos ng Ragnarok dyan rin ang patutunguhan ko, habang patuloy na iniisip si Heracles at umiiyak. Napakabigat ng mga salitang ito, at ito'y magbibigay ng matinding pag-aalala sa ating isipan. Kung ang chief god ng Norse ay kakampi ng mga Valkyries ng palihim at ipapanalo nila ang sangkatauhan sa laban, bakit kailangan mamatay pa si Brunhilde pagkatapos ng Ragnarok? Dahil kaya ito sa pumalpak na plano nila sa round 2. Nasa mga huling segundo ay biglang nagpalit ng kalahok ang mga gods at dito na nagkagulo-gulo ang plano nila, na baka ang dapat nakatunggali sana ni Zeus ay si Nostradamus talaga at hindi si Adam. Gulat na gulat si Brunhilde sa biglaang pagpasok ni Zeus sa round 2, maaring nakatunog na ang mga Greek gods kaya biglang ginulo ni Zeus ang matchmaking ng laban, at dahil palpak na ang plano at nabuhay pa si Zeus sa bakbakan, baka ito na ang sinasabi ni Brunhilde na buhay niya ang kapalit. Sa isang banda maganda sana kung sakaling namatay si Zeus ay wala ng kahirap-hirap para kay Odin na kuhanin ang pamumuno sa Valhalla, kaso nga lang pumalpak kaya kahit manalo pa ang sangkatauhan pagkatapos ng Ragnarok ay kamatayan pa rin ang bagsak ni Brunhilde. Pumunta na tayo kay Odin, mga kakops. Nasaksihan ng lahat ang muling pagkabuhay ni Hagen sa round 6, sa mga nakalimot na, si Hagen ay isang demon na matagal ng patay ngunit muling binuhay ni Beelzebub. Sa pagtatapos ng round 6 dali-daling pinuntahan ni Odin si Beelzebub dahil alam niyang ito ang responsable sa pagkabuhay ng Demon Lord of the Sixth Heaven. Ngunit tila't nakatunog si Beelzebub na may parating na panganib, agad niyang sinunog ang mga dokumento na naglalaman kung paano buhayin ang mga patay. Habang sinusunog ni Beelzebub ang mga papeles, iniwan ni Odin ang isang matinding babala sa Lord of the Flies, sinabi nito na, matagal na panahon siyang naghintay at naghanda para sa labang ito, at hindi ko hahayaang may makialam dito. Isang matinding banta ang iniwan ni Odin sa Lord of the Flies, ngunit tila hindi gaanong naapektuhan si Beelzebub at nananatili itong kalmado. Ngayon, ang tanong natin mga kakops, nang malaman ni Odin na kayang-kaya ni Beelzebub ang pagbuhay ng mga patay, bakit ito binyantaan ni Odin na hindi niya hahayaang may makialam sa kanyang mga plano?
Mukhang may malaking tsansa na mabalik ang mga namatay sa laban, nangangamoy dugo mga kakops, para bang may isang malaking digmaan ang parating, at si Brunhilde ay naiipit sa pagitan ng dalawang magkaalitang puwersa. Mga kakops, alam ko naglalero rin sa isip niyo ito, kung tumutol ba si Siegfried sa plano ni Brunhilde na makipagtulungan kay Odin dahil alam niyang ito ay tatraidorin lamang sila. Napakalaki ng tsansa na nagkaroon ng malaking laban sa pagitan ng Dragon Slayer at Chief God ng Norse. Tumutol malamang si Siegfried sa palihim na alyansa nina Brunhilde at Odin, alam kong bitin kapasa na sabi ko, kaya't sa panel na ito, ipinakita ang matinding pag-aalala ng Dragon Slayer kay Brunhilde, na senyales na may namamagitan sa kanilang dalawa, na pinag-ugatan ng pagkakakulong niya. Sigurado akong pinipiga siya ng mga Greek gods ngayon upang malaman ang dahilan ng kanyang pag-atake kay Odin. Alam kong alam mo rin na kahit anong mangyari, hindi magsasalita ang Dragon Slayer dahil may dadamay si Brunhilde kapag magkataon. Ngunit sa isang banda, sobrang nakakaintriga ang pagkakakulong nila kay Siegfried dahil tila ito'y sobrang silyado at bawal kausapin, na para bang isang malaking banta sa seguridad ng kalangitan. Napapaisip Karen ba, na maaring sobrang lakas nito kaya ganyan ang pagkakakulong sa kanya. Ana't ano paman, kung sakaling makuha nila ang demigod Dragon Slayer ay pihadong lalaban ito para sa humanity at si Odin ang pababagsakin nito. Ito ba ang dahilan kaya walang maisagot si Brunhilde kay Buddha? At bakit ang pamagat ng Kabanata 77 ay, Hero of the Abyss, kung saan makikita natin si Siegfried, ang demigod Dragon Slayer? Sa pamagat palang mga kakops na Hero of the Abyss napakabangis na. Sana binuo na lang nila na Siegfried the Hero of the Abyss, alam ko bitin itong kwentuhan natin ngunit abangan nyo yan sa susunod na teorya content natin mga kakops. At dito na nagtapos mga kakops, kung mahilig ka sa Record of Ragnarok like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata, salamat.